Mga consumer pa rin ang sapol sa pag-alagwa ngayon ng presyo ng petrolyo. Bukod sa ilang taas pasahe, gumalaw na rin ang presyo ng ilang bilihin gaya ng isda at gulay. May report si Darlene Kai. Ngayong wagas ang pagmahal ng petrolyo, paano kaya ito maiibsan? Tali kasi ang kamay ng gobyerno para makialam sa presyuhan dahil sa umiiral na oil deregulation law. We do not have the powers to regulate the price. We monitor, they report, they justify, but DOE does not have teeth in that sense because of the law, Mr. Chair. So they report to us on what their plan is. Sabi ng Department of Energy, kung sususpindihin ng excise tax, 6 to 10 pesos per liter agad ang matatapyas sa diesel at gasolina. Pero kailangan muna ng batas para rito. Sa Kamara, tinatalakay na ang panukalang bigyan ng Pangulo ng emergency powers para di muna patawan ng excise tax ang langis. It can be suspended 1 month, 2 months, 6 months, depends on the wisdom of the committee. But it could be a limited authority on the president. What is up for consideration is not the abolition, but rather just the empowerment of the president so that the president can validly make a decision whether to suspend, to reduce itong ating mga excise tax on fuel. Sa Miyerkules, nakadakdang magkaroon ng pagdinig ang House Ways and Means Committee tungkol sa panukalang batas na nagbibigay ng emergency powers sa Pangulo na suspendihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Kung sakali na i-certify as urgent ng Pangulo ang panukalang batas na yan, sa susunod na linggo ay maaari na raw itong maaprubahan ng Kamara. The House of Representatives will work with the executive to focus on the measures that will help cushion the effects of rising oil prices on the various sectors of our economy, especially our workers, commuters, farmers, and small businesses. Sa Senado, pinag-aaralan ng katulad na panukala. We'll discuss it and hopefully we'll be able to come up with something that would be able to address the would-be problems that we will be encountering. Sa ngayon, publiko pa rin ang papasa ng bigat ng pagmahal ng langis. Halimbawa, sa kuryente. It can cause 16% increase in the price of electricity. So ang nagbabayad ng 1,000 piso, ang babayaran niya ay 1,106. Tama ba? O 16. Sa pool din ang mga bilihin dahil hagip ng mahal na krudo ang gasto sa produksyon at transportasyon ng mga produkto. Sa Bulungan Seafood Market sa Parañaque, hindi bababa sa 100 piso kada kilo ang iminahal ng ilang uri ng isda tulad ng lapu-lapu. Yung pera na padala galing sa amin sa ibang bansa, naepektuhan din. Tapos nagtaasan pa ang bilihin. Sa Balintawak Market sa Quezon City, 500 piso kada banyera ang iminahal ng isda. O may gulay rin ang taas presyo ng ilang gulay pati ng kalamansi. Kasi malalayong lugar ang pinanggalingan, Ilocos. Kailangan kumita, marami kaming pinapasahod. Naku, talagang budget po talaga ngayon. Pag 1 kilo, kalahati na lang. Umaaray rin ang Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations sa pagsipa ng shipping fee, lalo't dumedepende sa diesel ang halos kalahati ng kanilang operasyon. Sisimula na kaming mag-advise sa aming mga clients. Inevitably also, increase sa aming services, no? Yes, yun And this could account for at least 20 up to 30% of increase in transportation service. Pati ilang shipping companies nag-anunsyo na ng pansamantalang fare hike at suspensyon ng ilang biyahe bilang pagtitipid sa krudo. Humiling na rin ng dagdag pasahe sa jeepney, Ceribus at TNVS ang ilang transport group. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.